August 2013. May bagong lipat na naman sa tapat ng bahay namin. Hindi ko nga alam kung pang-ilan na ang mga ito. Pangatlo nga ba? Ay hindi, pang-apat na nga pala sila kung isasama ang unang pamilya. Hindi kami masyadong nakikialam sa issue ng mga lugar namin. Kanya-kanya. Kumbaga, bahala kami sa buhay namin, bahala rin kayo sa buhay nyo. Ganoon ang sistema ng lugar namin. Ang bagong lipat ay isang bagong kasal na mag-asawa, ngunit meron na silang 5 taong gulang na anak. Sila ang Ramirez family. At ito ang kwento ng doorbell. Ako nga pala si Miko. Matagal na kaming nakatira sa tapat ng bahay nila. Ako nga pala ay 29 anyos. Tanging ang ama ko na lamang ang kasama ko sa aming bahay. Ang aking ina naman ay iniwan na kami simula na nagkasakit ang aking ama. Ang alam ko ay magmula nang umalis ang unang pamilyang nakatira sa bahay sa tapat ay naging papalit-palit na ang mga taong tumitira doon. Isang araw ay nagreklamo ang bagong lipat na mag-asawa tungkol sa umano'y ng gugulo sa kanila. Base sa kanilang pahayag, merong paulit-ulit na pumipindot ng doorbell nila 10 oras ng gabi. Kwento pa nila na sa tuwing papatak ang 10:36 ay bigla na lamang paglalaruan ng kung sino ang kanilang doorbell at sunod-sunod na talagang pipindutin. Ang nakapagtataka ay hindi sila ang unang nagreklamo tungkol dito. Ang mga nakaraang nakatira sa bahay na iyon ay nagreklamo din tungkol sa walang patid na pagpindot ng kanilang doorbell. Sabi ng pamunuan na ginawa na nila ang lahat na magagawa nila pero hindi nila mahuli kung sino man yung pumipindot. Umalis ang mag-asawa na dismayado hanggang sa tuluyan ngang walang nakuhang sagot mula sa pamunuan. Sa madaling salita, hindi talaga natuldukan. Usap ko rin ang minsan yung bagong kasal na lalaki makalipas ang ilang araw. Kasama niya noon ang kanyang 5 taong gulang na anak. Sinabi niya sa akin na patuloy pa rin silang piniperwisyo ng doorbell nila hanggang sa napagdesisyonan na lamang nilang maglagay ng CCTV at nang makita o mahuli kung sino ang gumagawa nun. Matyaga silang nagbantay hanggang sumapit ang gabi. Muling dumating ang 10:36 at tumunog muli ang kanilang doorbell. Tulad ng dati, sunod-sunod ang ginawang pagpindot na para bang kailangang sagutin ng may bahay ang pinto. Ngunit di gaya ng dati na agad silang tatakbo sa may pintuan dahil ngayon ang titignan na lamang nila ay ang surveillance monitor. Pinanindigan sila ng balahibo, lalo at nang mapagtanto na walang tao sa harap ng pintuan nila pero patuloy ang pagtunog ng doorbell. Tulad din ng mga nakaraang gabi ay hihinto ang pagtunog matapos ang 12 tunog. Nang sigurado nang tapos na ang pagtunog ng doorbell, dali-dali silang lumabas ng bahay. Nagkatinginan silang mag-asawa at nagtataka kung paano tumutunog yung doorbell na iyon nang wala namang taong pumipindot. Inisip nilang baka faulty wiring lamang o kaya naman ay may depekto talaga ang doorbell. Kinabukasan, agad silang nagpatawag ng repairman para tignan ang doorbell at iayos iyon. Makalipas ang matagal na pagtingin ni Manong repairman sa doorbell pati na rin sa wiring, ay wala naman siyang nakitang sira dito. Tama daw ang pagkakakabit nito at sinigurado niyang walang sira ang doorbell. Sumapit muli ang gabi. Inaasahan ng mag-asawa na hindi na muling tutunog yung doorbell. Ngunit pagsapit muli ng 10:36 PM ay muli na namang tumunog yun.
Mukhang hindi na nakapagpigil pa ang lalaki at pumunta sa labas. Winasak niya ang doorbell at ibinato sa kanilang hardin. Inaasahan niyang titigil na ang pagtunog, ngunit patuloy pa rin ang pagtunog ng doorbell gaya ng dati ay 12 tunog bago ito tuluyang tumigil. September 2008. Ako si Miko at ito ang kwento ng doorbell. 24 years old pa lamang ako. Hindi ko alam ngunit tuwang-tuwa ako sa mga bata. Gaya na lamang ng bata sa tapat ng bahay namin. Siguro ay naglalaro yung edad niya sa 7 to 9 years old. Nakakalungkot lamang isipin na parang hindi gaanong naaalagaan yung batang yun. Tanging yung yaya lamang nito ang palaging kasama ng bata. Kung maaari nga lang ay aampunin ko ang batang yun. Kaya lang masyado ng marami ang inaalagaan ko. May sakit sa pag-iisip ang aking ama dahil na rin sa substance abuse. Na-rehab siya nung kabataan niya at ngayon naaapektuhan na ang kanyang utak. Madalas kapag gabi ay nakikita kong nasa labas pa ang batang yun, maski na ang mga magulang niya naman ay nasa loob na ng bahay. Tinanong ko siya ng minsan at sinabi niyang wala naman daw pakialam sa kanya ang kanyang mga magulang. Ni hindi nga raw alam ng mga ito na gabi na siyang pumapasok ng kanilang bahay. Sa tuwing uupo ako sa bintana ng kwarto ko, ay nakikita ko yung batang iyon na palakad-lakad at pabalik-balik lamang direksyon doon sa kalsada. Sa oras kasing iyon, tulog na rin yung yaya nito. Ang akala rin naman siguro ng mga magulang ay tulog na din ito sa kanyang silid. Pero lingid sa kanilang kaalaman ay lumalabas pa ito para maglakad-lakad. Dumadaan siya sa bintana sa likod ng bahay dahil nakasara na ang pintuan nila sa harapan. Nakatuwaan ko ng tignan ng batang iyon at siguro'y dahil sa wala rin naman akong nakababatang kapatid. Isang gabi, habang pinagmamasdan ko ang bata ay kitang-kita ko kung paano siya habulin ng aking ama habang hawak ang isang kutsilyo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung oras na iyon at hindi ko rin maigalaw ang aking katawan sa sobrang takot. Nakatakbo pa ito ng malayo at makaraan ng ilang sandali ay bumalik ito habang umiiyak. Gusto kong lumabas ngunit natatakot ako. Hanggang sa nakita ko ang aking ama na papalapit na ng direksyon ng paulit-ulit na pindutin ng batang iyon ng doorbell. Wala ni isa man sa mga magulang nito ang bumaba para tingnan ang batang paulit-ulit nang pumipindot ng doorbell. Napalingon ako sa oras at 10:36 na ng gabi. Nahuli siya ng aking ama at kinaladkad papasok ng aming bahay. Sinilip ko ang bata at kitang-kita ko kung paano siya katayin ng aking ama ng buhay. Para bang sinisigurado niyang hindi agad mamamatay ang bata sa gagawin niya. Wala akong ginawa habang unti-unting nawala ng hininga ang bata at ang aking ama pa nga'y tawa ng tawa na animoy isang malaking achievement ang kanyang ginawa. Napagdesisyonan kong itago ang insidenteng yun. Nakatitiyak naman akong walang sino man ang nakakita sa aking ama. Ilang araw pa ang lumipas bago tuluyang naiulat na nawawala ang batang iyon. Pero imposible na nila iyong makita. Nakatago iyon sa cabinet ng aking ama na para bang ginawang tropeyo. Sa kasalukuyan, magmula nang umalis ang Ramirez family sa bahay na iyon, ay tuluyan na itong naging bakante. Ang huli naming balita ay binibenta na iyon sa murang halaga, ngunit wala pa rin bumibili. At kung tatanungin mo, nasaan yung doorbell? Nawawala at hindi na makita.
Pero patuloy pa rin ang pagtunog noon tuwing alas 10:36 ng gabi. Animoy humihiling na pansinin siya pagbuksan ng pinto upang siya'y makaligtas. Sikat ang pamilya namin sa paggawa ng upuan. Sa katunayan ay dinarayo kami ng mayayamang peninsulares para lamang makabili ng mamahaling upuan na ginagawa ng aming pamilya. Lingid sa aming kaalaman, masisikat pa pala ang mga upuang gawa namin dahil sa isang pangyayari. Kilalang mayaman ang matandang dalaga na si Miss Amelia sa aming lugar. Pero isang chismis ang kumakalat tungkol sa kanya. Ayon sa sabi-sabi, isa umano siyang mangkukulam na may asawa pang demonyo. Hindi naman talaga ako naniniwala dahil napaka-imposible na mangyari yung ganun. Nagmamay-ari yata siya ng isang lupain sa may labas ng bayan. Wala ngang may gustong pumunta doon o kaya naman ay mamasukan. Ang sabi nila, nag-iisa lamang ito sa napakalaking bahay na minanapan ito sa kanyang mga magulang. Ngunit sa tuwing gabi daw, ay may maririnig ka daw doon na tumatawa na parang baliw. Marami ng kwento tungkol sa matandang dalaga. Ang iba doon ay napaka-imposible talagang paniwalaan. Isang araw ay nagulat kaming lahat nang bigla na lamang bumisita sa aming shop si Miss Amelia. Sa tindig pa lamang ay halata mo ng mataas na tao ang tingin nito sa sarili. Lumapit ito sa isang Morris chair at hinawakan. Luma na ang estilo ng upuan na iyon, ngunit parang nagustuhan niya. Agad niya tinanong ang presyo at inabot agad-agad ang bayad. As in hindi na nga ito tumawad kahit na mas tinaasan ni Papa ang presyo kumpara sa orihinal na presyo talaga. Ilang buwan din ang lumipas matapos niyang magawi sa lugar namin. Isang araw ay bigla na lamang may napabalitang natagpo ang bangkay ng isang matandang babae. Punong-puno daw siya ng kalmot sa kanyang katawan. Ang mas nakapangingilabot pa nga'y ang kanyang mukha raw ay parang binalatan. Sabi naman ng mga pulis na nag-iimbestiga, ninakawan daw ang ali. Kalaunan ay nalamang si Miss Amelia ang nagmamay-ari ng katawang iyon. Nakita rin ang isang piraso ng kahoy sa may malapit na pinangyarihan ng krimen. Inimbitahan si Papa sa pulisya para lamang i-identify ang piraso ng kahoy na iyon. Ang kahoy ay mula sa paanan ng nabiling upuan ni Miss Amelia mula pa sa aming shop. Pero ang upuan kung saan nagmula ang kahoy ay nawawala. Nanatiling pala isipan ng nawawalang upuan. Totoong mahal ito, ngunit sino naman ang magkakainteres sa isang upuan na kulang ng isang paa? Ang mga gamit sa bahay ng matandang dalaga kasama na ang mamahaling alahas ay hindi nawala. Tanging ang isang piraso lamang ng upuan ang hindi makita. Isa pa, bakit kailangan pang balatan ang mukha ni Miss Amelia? Gayong malalaman din kung sino ang namatay na iyon. Matagal na nabinbin ang kaso. Wala silang makitang tao na may motibo para gawin ang bagay na iyon kay Miss Amelia. Wala rin naman silang makuhang ebidensya na makapagtuturo kung sino ang may sala hanggang sa nasundan ang pangyayari. Isang negosyanteng Tsino ang binalitang namatay sa parehong sitwasyon. Ang lugar na pinangyarihan ay humigit kumulang 1 milya ang layo mula sa aming lugar. Ang negosyanteng Tsino na iyon ay punong-puno rin ng kalmot sa buong katawan. Ang mukha niya ay tinalupan at pinalatan at muli
ang isang piraso ng kahoy ay nakita malapit sa katawan ng biktima. Muling ipinatawag si Papa ng mga investigador at tama ang kanilang hinala. Mula rin iyon sa upuan na binili ni Aling Amelia. Sa pagkakataong ito, ang kabilang paanan naman ng upuan ang nakita. Sinabi ng pamilya nito na nabili nila ang upuan sa isang matandang babae. Ang paglalarawan sa kanila ng pamilya ay kaparehas ng deskripsyon ni Miss Amelia. Nagbabaka sakali ang pulisya na ipakita sa pamilya ang litrato ni Miss Amelia at sinabing ito nga ang nagbenta sa kanilang ama. Sinabi naman ng pulis na imposibleng mangyari iyon dahil patay na si Miss Amelia. Ngunit sinigurado ng pamilya ng Chino na si Miss Amelia nga ang nagbenta ng upuan sa kanilang ama. Samot-saring espekulasyon at istorya ang kumalat. May nagsasabing bumalik mula sa kanyang hukay si Miss Amelia at naghahanap na ngayon ng bibiktimahing tao. Sabi naman ng iba, demonyo raw ang gumagawa nun at kinukuha nito ang mga mukha ng kanyang biktima para magpanggap na tao at makahanap pa ng mas maraming biktima. Maging ang mga pulis tuloy ay tinitignan na ang paranormal na anggulo sa krimeng nagaganap sa lugar. Lumipas ang 3 araw at muli na namang nasundan ng krimen. Isang inhenyero sa malayong lugar ang nakitang wala ng buhay sa gitna ng daan. Kaparehas ng mga unang pangyayari, punong-puno rin ito ng kalmot sa buong katawan, binalata ng muka at isang piraso muli ng kahoy ang nakita na mula sa Morris chair na orihinal na binili ni Miss Amelia. Pero sa pagkakataong ito ay may isang bagay na nakita ang mga pulis malapit sa pinangyarihan ng krimen. Isang plastik ng tinapang bangus. Ngunit hindi iyon na nakakuha ng kanilang pansin. Ang mga dyaryong ginamit na pambalot sa tinapang bangus ay mula sa Super Balita Cebu. Naalala rin ng pamilya ng Chino na binigyan din nga pala sila ng babaeng iyon ng tinapang bangus. Isang malinaw na indikasyon na maaaring ang may sala ay mula sa lugar na iyon. Kung kaya't sinuyod ng pulis ang Metro Cebu. Inumpisahan nilang magtanong-tanong sa mga mayayamang kolektor ng mamahaling upuan at dahil sila ang kadalasang binibiktima ng mga ito. Hindi naman sila nabigo at kalaunan ay nakilala nila ang isang lokal na politiko na binebentahan ng isang di kilalang tao ng isang Morris chair. Kinutsaba ng mga pulis ang politiko na iyon na nag-aalok ng isang Morris chair na gawa ni Papa. Matyagang naghintay ang mga pulis sa lugar na pinag-uusapan ng dalawa. Maya-maya pa nga'y dumating na ang isang babae na nakasuot ng kulay itim na damit pero natatakpan ng belo ang muka. Nang alisin ng babae ang belo, gayon na lang ang pagkagulat ng lahat. Mukha iyon ni Miss Amelia. Hindi lubos maisip ng mga naroroon kung ano ang gagawin dahil alam nilang ang katawan ng natagpuan nilang patay ay si Miss Amelia. Pinatunayan nga iyon ng re-imaging na ginawa nila sa bangkay. Maya-maya pa ay bumaba na mga pulis patungo sa direksyon ng babaeng kamukha ni Miss Amelia. Nagpumiglas ito at nagwawala. Sinubukan niyang tumakas ngunit wala siyang magawa sa dami ng pulis na humahawak sa kanya. Nang makarating sila sa istasyon ng pulis ay walang nagawa ang babae kung hindi umamin sa kanyang kasalanan. Ang kanila palang pamilya ay dati ring gumagawa ng mga upuan. Nalugi ang kanilang negosyong upuan nang dahil sa mas pinaboran na nakararami ang gawa ng aking ama. Dinamdam iyon ng kanyang mga magulang at di kalaunan ay namatay ang mga ito. Ang babae raw na natagpuan nilang patay ay kanyang kakambal na may kakulangan sa pag-iisip. Itinago ito ng pamilya ng matagal ng panahon dahil sa kahihiyan. Pinatay niya ito para isiping patay na siya ng mga otoridad. Ang mga kalmot nito sa katawan ay ginawa niya mismo
Natutuwa siyang pahirapan ng mga biktima bago tuluyang tapusin ang kanilang buhay. Iniwan niya isang piraso ng upuan sa lugar ng krimen para pagbintangan ng aking ama dahil sa labis na inggit. Matapos noon ay gagawin niyang ulit ang nasirang parte ng upuan at iaalok naman sa ibang tao. Ang mga mukha naman ng kanyang binibiktima ay kanyang iniipon at ginagawang seat cover ng mga binubuo niyang upuan. Isang mukha na lamang at makukumpleto ko na ang pangarap kong upuan. Wika ni Miss Amelia at tumawa ng malakas na animoy wala ng humpay. Agad nilang ikinulong si Miss Amelia at hinalughog ang tinitirhan nitong bahay sa Cebu. Nakapagtatakang wala ni isang bakas ng upuan ang nakita nila. Pagdating nila sa presinto ay nakita naman nilang nagpatiwakal si Miss Amelia. Makaraan ng ilang araw ay may lumabas na balita sa lokal na dyaryo. Isang babae ang natagpo ang patay na puro kalmot at ang mukha nito'y binalatan. Ayon sa mga kwento, ang upuan ni Miss Amelia ang pumapatay dito. Wala daw makapagsasabi kung nasaan na ang upuan dahil mukha lang itong normal na upuan. Malalaman mo nga lang daw na ito ang upuan ni Miss Amelia dahil sa oras na umupo ka dito, yun nga lang malamang sa hindi, iyon na ang katapusan mo.